Meron ako nagawa dating video regarding sa essential things that you need to have in the car. Pero gusto kong i-update yung isang item dun, which is the tire inflator. So kung gusto nyong makita kung ang unboxing na itong 70 mi na tire inflator, keep on watching. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. Every time merong bagong sakyan, ang isa sa mga palaging in-ensure na meron yun is yung kanyang tire inflator. Well, among many. So, for the longest time, meron akong binibili na mga gantong tire inflator, mga analog. And meron pa ako nabili dati na ganito kasi hindi ako masyado nagre-rely or nagtitiwala dito kasi masyado siyang maliit yung kanyang gauge. So, gumagana pa rin naman to. This is an 8-year-old tire inflator from this car brand. Compact siya. Not car brand, from this brand. Compact naman siya relatively. Pero yun nga, hindi ako nagtitiwala masyado rito sa maliit na gauge nila kasi ang hirap basahin, masyado maliit. Kaya meron akong binili rin dati na ganito. So, while these two in combination are okay, pwede kong gamitin muna to para makita yung tamang PSI or tamang bar, kung ano man ang gamit nyo sa inflator nyo na unit of measurement. Okay naman to. So, ito muna check ko kung malambot ba. Check ko gamit to. Then, gagamitin ko to para ma-inflate siya. Pero, kung mapansin nyo, both of these are analog. Well, there's nothing wrong with the analog. Kasi at the end of the day, gumagana pa rin naman sila. It still can be used to help you. Pero, even the new cars na lumalabas ngayon, even this Yaris Cross Hybrid, wala siyang tire pressure monitoring system. Ang isang naisip ko habang nagre-research ako ng mga bagay-bagay sa Shopee, nakita ko meron palang automatic na tire inflator plus digital siya, meaning pwede mong iset yung kanyang PSI para tumigil siya ng kusa. So on this video i-demo ko yon para ma-appreciate nyo. So ganito lang siya compact. Then opening it up, turning it upside down, meron siyang one is this cable na isasaksak mo sa gulong. So as you can see, ginagawa ko to ng isang kamay lang. I'm struggling a little bit pero kung dalawang kamay ang available nyo, madali itong i-unpack. Then another one goes here sa iyong 12 volt socket. Lahat naman merong 12 volt socket. Lahat ng sakyan, wala pa akong nakitang walang 12 volt socket, kaya mas gusto ko to. So let me demo it. Similar sa other car inflators, gagana naman itong mga to kahit naka-on lang yung sasakyan nyo, pero best na naka-start yung makina nyo. Nakita ko mas malakas siya humatak pala, or mas malakas siya mag-pump ng air pag nakabukas kasing makina instead na naka-on lang siya. So saksak natin tong power niya dito. Then let's look at it on the other side para mas madaling operate. So medyo mahaba naman siya. Kaya I think kahit yung mga malaking sasakyan, kaya mo itong gamitin easily. Hindi ka kakapusin ng kable. So tanggalin lang tong cap. Then you can see here, 0 pa yung kanyang PSI. 0 PSI. So this wheel needs to have 33 PSI in the front, then 32 in the back. So dahil galing ako long drive, I'm not sure, pero mukhang kumarga siya ng hangin. Pero for example lang, gusto kong ilagay siya into 36. At tanggalin ko, babawasan ko ito mamaya. So gawin ko siyang, so right now 34.5 siya. I'm not sure if you can see it. So yan, 34.5. Gawin ko siyang
36 for example. So pagka in-on ko na yan, so from 34.5, then pinower on ko siya dito, magsisimula na siyang mag-pump. Then upon reaching 36, yan, makita nyo, tumigil na siya. So kaya ako nagustuhan to kasi because of this kind of feature at plus digital pa siya. Similar dun sa mga gasoline stations natin, the best way to do things is digital, is the digital way. Sad but true, we are going digital right now. Mas accurate talaga ang mga computers compared sa mga analog things na nakaguess na natin mga batang 90s and early 2000s. So I really like this product because of its compact size, because of its digital way of doing things na nagpapadali ng buhay natin, plus relatively affordable rin naman kasi siya. In Shopee, kung saan ko ito nabili, pwede nyo rin makita to sa Lazada, yung official 70 minus store. I think the price range depende sa kung may promo ba na double date, so sa 3.3, sa 4.4, sa 5.5. I think sometimes 1.3 siya, sometimes 1.6 siya, pero dahil sa dami ng vouchers na in-apply ko para nung kinuha ko to, nakuha ko lang siya, believe it or not, less than 1,000. I think 991 pesos to be exact. While the analog products stays relatively long, so ito 8 years na nga to. I think ito 2011 ko pa nabili. So they are still working fine. Pero iba pa rin kasi ang nakikita ko sa digital products. Kasi mas madali talaga silang gamitin. Plus yung presyo nito, so gaya na sabi ko, 1.3 to 1.6, pero sa dami ng vouchers, 991 ko siya nakuha. Pero this alone, this analog tire inflator, I think mga 1.3 or 1.6 to pag binili mo sa mall. Siguro kung meron ganito sa Shopee and Lazada, pwede rin naman mas mura sila or baka kapresyo nga lang. Pero at the end of the day, pagpalagi natin pareho lang sila ng presyo, the digital and the analog, I think I will still go with the analog kasi, with the digital. Kasi gaya nga ng sabi ko, cars are advancing, technology is advancing. So kahit yung maliliit na products that will help us is going digital na rin, and its price justifies it. Ang hindi ko lang siguro masabi for now kasi bago-bago pa lang siya, ilang beses ko pa lang siya nagamit, siguro mga 3 or 4 times pa lang using it on my different cars. I hope it will last similar on how my analog products last, pero tumagal siya siguro ng 5 years na nagagamit ko frequently. I'm very happy. Masabi kong sulit na siya. Pero bottom line right now, I'm very happy with this product. So well recommended. So nakita nyo kung gano'n siya kadaling gamitin. Ang saya niya. Final word nga pala. So pinili ko tong may power cable pa rin over, meron pang isang produkto, ang 70 may din, na wala siyang cord na ganito. So hindi mo siya kailangang isaksak sa power supply or sa 12 volt socket ng iyong sasakyan. Gagana pa rin siya kasi powered siya by battery, although kailangan mo lang siya in charge. Pero mas pinili ko to kasi while cordless is also one of the things na nagpapasaya at nagpapadali ng buhay natin, ang nakita ko kasi sa mga battery operated na na product na tire inflator, it's battery. So similar to other batteries, it will degrade over time, lalo kung iwan men sa initan, masisira yung battery na yun. That's one. So its longevity, and because of its lithium battery or battery in general, not sure kung lithium yun or anong chemical. Pero second, iba pa rin kasi yung meron kang nakasaksak na power supply. So siguro for sedans, yung mga powered battery na tire inflator, kaya niya lahat yun kasi hindi naman ganun kalaki yung hangin. Pero kung mag-inflate ka na siguro ng medyo malalaking sasakyan, baka kapusin na pagka in-inflate mo yung 4 wheels all around mo. So at the end of the day, dito ko napunta sa 70 may na tire inflator na merong cord. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover, na nagsasabing
Keep calm, drive safe, and stay awesome.